Hindi makahinga si Alexander. Sa gitna ng malawak nilang dining room, sa ilalim ng isang marangyang chandelier na kumikinang na parang mga bituin, nakatali sa isang silya ang kanyang mama Marga. Ang babaeng nag-aruga sa kanya, ang ilaw ng kanyang buhay mula pa noong bata siya, ay nakagapos na parang isang kriminal. May makapal na tape na nakatakip sa bibig nito at ang mga mata nito, ang mga matang laging puno ng pagmamahal, ay ngayoy nagmamakaawa. Basang-basa sa walang tigil na pag-agos ng luha. Nabitawan niya ang kanyang leather briefcase. Ang malakas na kalabog nito sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Kanina lang, nasa gitna siya ng isang mahalagang board meeting. Ang CEO ng Ramirez Corporation, kinatatakutan at iginagalang, pero hindi siya mapakali. May kung anong malamig na kamay ang humahaplos sa kanyang batok, isang kaba na hindi niya maintindihan. Dahil iyon sa voicemail, isang putol-putol na mensahe mula kay Mama Marga, hindi niya marinig ang mga salita. Tanging ang garalgal na tunog ng boses nito at isang malakas na kalabog. Bago naputol ang linya, sinubukan niyang tawagan pabalik pero hindi na ito sumasagot. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ng kanyang sekretarya. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya, kinuha ang susi ng kotse at umalis ng walang paalam. Ang mga tingin ng board members ay sinundan siya pero wala siyang pakialam. Isang tao lang ang nasa isip niya. Ang pagmamaneho niya pauwi ay parang isang masamang panaginip. Bawat pulang ilaw ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang puso niya ay kumakarera, kasabay ng takbo ng kanyang sasakyan. Pagdating niya sa malaking gate ng kanilang mansyon, ang karaniwang sigla ng mga katulong ay wala. Tahimik, walang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob at ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang mabigat na paghinga. "Ma? Mama Marga?" Tawag niya. Walang sagot. Tanging ang eko ng kanyang boses ang bumalik sa kanya. Sinundan niya ang isang kakaibang pakiramdam. Isang kaba na lalong tumitindi hanggang sa marating niya ang dining room. At doon, ang pinakamasaklap na tanawin sa buong buhay niya ang bumungad sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo, alisin ang mga tali, yakapin ang kanyang ina, at sabihing ligtas na ito. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sino ang may gawa nito? Sino ang may lakas ng loob na saktan ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, sa loob mismo ng kanyang pamamahay? Nakakatuwa, hindi ba? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na pamilyar, malambing, ngunit ngayon ay may bahid ng yelo. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas si Helena, ang kanyang asawa. Perpekto ang ayos, suot ang isang mamahaling bestida at may hawak na kopita ng alak. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. Isang ngiti na puno ng tagumpay at pang-aalipusta habang nakatingin sa nakagapos na si Mama Marga. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay nawala. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay na pagmamahal ay nakatayong parang isang reyna habang ang kanyang ina ay nagdurusa. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang batok, isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw at nakakapasong puot. Tumingin siya mula kay Helena, pabalik sa umiiyak niyang ina. At pagkatapos ay muli kay Helena. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang magandang anghel na kanyang pinakasalan ay isa palang demonyo. Sumigaw siya, ang boses niya ay basag sa galit at kawalan ng paniniwala. "Helena, anong ibig sabihin nito?" Ngumisi lang si Helena, isang malamig at nakakakilabot na ngisi.
Ang ngisi ni Helena ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong silid. Hindi yun ngiti ng pagkakamali o paghingi ng tawad. Iyon ay nangiti ng isang taong nahuli, ngunit walang balak sumuko. "Alexander, darling," sabi niya sa malambing na boses na para bang kinakausap ang isang batang nagtatantrums. "Huminahon ka. Baka kung ano ang isipin mo." Naglakad siya palapit. Inilapag ang kopitan ng alak sa mesa na para bang walang nangyari. Itong si Mama Marga, naging paranoid na naman. Nadulas daw siya kanina. At sa pag-aalala ko na baka makabasag siya ng gamit o saktan ng sarili niya, inupo ko lang muna siya dyan. Isang kasinungalingan. Isang napakalinaw na kasinungalingan. Ang bawat salita ay isang insulto sa kanyang talino. Ngunit hindi na si Alexander ang dating Alexander na nabubulag sa pag-ibig. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay isang taong nagising sa isang napakasamang panaginip. Hindi niya pinansin si Helena. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Mama Marga. Mabilis siyang lumuhod sa harap nito at maingat na tinanggal ang tape sa bibig nito. Humagulgol ang matanda, isang tunog ng pinaghalong takot at ginhawa. "Anak, Alex," sabi nito habang nanginginig ang buong katawan. Agad na kinalagan ni Alexander ang mga lubid sa kamay at paa ng ina. Nang maalis ang mga tali, parang sinaksak ang puso niya sa nakita. Malalalim at mapupulang marka ang naiwan sa mga pulso ng matanda. Mga pasa na nagpapatunay ng higpit ng pagkakatali. Ito ay hindi gawa ng pag-iingat. Ito ay gawa ng kalupitan. Dahan-dahang tumayo si Alexander. Ang kanyang paghinga ay mabigat, pero ang isip niya ay malinaw. Humarap siya kay Helena. Sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging puot na lang ang natitira. "Nadulas?" tanong niya. Ang boses ay mababa, pero may talim na nakakahiwa. "Sa tingin mo ba tanga ako, Helena? Sa tingin mo maniniwala ako na tinalian mo ang nanay ko ng ganito dahil nag-aalala ka?" Umatras ng bahagya si Helena, pero hindi pa rin ito natinag sa kanyang pagpapanggap. Tinaasan siya nito ng kilay. "Alex, you're overreacting. Matanda na siya ulyanin. Kung ano-ano na ang naiisip niya, ginawa ko lang yon para sa safety niya habang hinihintay kitang umuwi." Sagot nito na parang siya pa ang agrabyado. "Tumahimik ka!" Sigaw ni Alexander na yumanig sa buong silid. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis niyang nilapitan si Helena at hinawakan ito sa braso. Mahigpit, walang pag-iingat. "Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako, Alexander. I am your wife." Tili ni Helena habang pilit na nagpupumiglas. "Hindi na ngayon," mariing sagot ni Alexander. Kinaladkad niya ito palabas ng dining room, dumaan sa malawak na sala na puno ng mga mamahaling gamit na binili ni Helena gamit ang pera niya, hanggang sa marating nila ang malaking pinto sa harap. Binuksan niya ang pinto at walang awang itinulak si Helena palabas sa malamig na gabi. Muntik na itong madapa sa sementadong driveway. "Lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag ka nang babalik dito," utos ni Alexander. Tumigil sa pagpupumiglas si Helena. Tumayo ito ng tuwid at inayos ang nagusot na damit. Nawala ang takot sa mukha nito. Nawala ang pagpapanggap. Ang pumalit ay isang ekspresyon ng purong kasamaan na ngayon lang nakita ni Alexander. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay nanlilisik. "Magsisisi ka sa ginawa mo, Alexander," bulong nito, pero sapat na para marinig niya ng malinaw. "Akala mo ba tapos na tayo? Sisirain ko ang buhay mo. Sisirain ko ang lahat ng pinaghirapan mo. Tandaan mo yan." Hindi na sumagot si Alexander. Ibinagsak niya ang pinto sa mukha nito at mabilis na nilock iyon. Napahandarap siya sa pinto ng ilang sandali, habol ang hininga. Tapos na. Ang buhay na akala niya ay perpekto ay tuluyan ng gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Dagli siyang bumalik sa dining room.
Nakaupo pa rin si Mama Marga. Hinihimas ang namumula niyang mga pulso. Lumuhod muli si Alexander sa harap ng ina at niyakap ito ng mahigpit. Doon, sa balikat ng babaeng nagpalaki sa kanya, tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. "Patawarin niyo ako, Ma. Patawarin niyo ako dahil hinayaan ko itong mangyari." Bulong niya. Wala na siya. "Hindi ko nahahayaang saktan ka pa niya ulit." Humigpit ang yakap ni Mama Marga sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng matanda, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na dala ng kanyang mga nalaman. Humiwalay ito ng kaunti at tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pangamba. "Hindi lang yon, anak," garalgal na sabi ni Mama Marga. "Bago ka dumating, may kausap siya sa telepono. Hindi niya alam na naririnig ko." Kumunot ang noo ni Alexander. "Anong ibig mong sabihin, Ma?" Humugot ng malalim na hininga si Mama Marga bago nagsalita, na parang natatakot na baka may makarinig pa sa kanila. "May kasabwat siya, Alex. Narinig ko ang pangalan at narinig ko ang plano nila. Gusto nilang ubusin ang lahat ng meron ka." Hindi natulog si Alexander. Nakaupo lang siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa kawalan habang sumisikat ang araw. Ang katahimikan ng madaling araw ay panandalian lang dahil sa pagsapit ng 7:00, nagsimulang tumunog ang kanyang cellphone at hindi yun tumigil. Sunod-sunod na tawag. PR team, board members, mga kaibigan sa business circle, kahit ang ilang kamag-anak na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang screen ng kanyang telepono ay puno ng mga notification na parang mga babala ng paparating na bagyo. Kinuha niya ang remote at binuksan ang telebisyon sa kwarto. Alam niyang hindi niya magugustuhan ang makikita niya, pero kailangan niyang harapin ang kalaban. Doon, sa malinaw na HD screen, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Live interview, exclusive. Ibang-iba si Helena sa babaeng pinalayas niya kagabi. Wala na ang mamahaling bestida. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt, walang makeup, at magulo ang buhok. Ang mga mata nito ay mugto, halatang galing sa matinding iyak. "Hindi ko alam kung bakit niya ito ginawa sa akin." Humahagulgol na, sabi ni Helena sa reporter. Ang boses nito ay nanginginig, punong-puno ng sakit. "Umuwi lang siya. Lasing. Tapos bigla na lang niya akong pinalayas. Wala akong nagawa. Wala akong nadala. Kahit tsinelas." Napahigpit ang hawak ni Alexander sa remote control. Muntik na itong mabasag sa kamay niya. "Walang hiya." Bulong niya sa sarili. "Napakagaling mong artista." Nagpatuloy ang drama sa TV. Ipinakita ng reporter ang video footage ng pagtulak niya kay Helena palabas ng gate. Malabo ang kuha, malamang ay galing sa CCTV ng kapitbahay o cellphone ng isang napadaan. Pero malinaw ang aksyon. Siya ang agresibo. Siya ang masama. Walang nakakaalam sa ginawa ni Helena kay Mama Marga sa loob ng bahay. Pinatay niya ang TV bago pa siya tuluyang sumabog sa galit. Tumunog ulit ang cellphone. Sa pagkakataong ito, sinagot niya si Grace, ang kanyang executive secretary. "Sir, kailangan niyo pong pumunta sa opisina ngayon din." Natatarantang bungad ni Grace. Bumagsak ang stocks ng kumpanya ng 10% simula nung buksan ng market kanina. Nagpapatawag ng emergency meeting ang board of directors. Nagkakagulo na po dito. Napapikit si Alexander at hinilot ang kanyang sentido. 10% sa loob ng isang oras. Bilyon-bilyon na ang nawala sa kumpanya dahil lang sa isang kasinungalingan. "Papunta na ako." Maikling sagot niya at ibinaba ang telepono. Nagbihis siya ng mabilis. Bago umalis, dumaan muna siya sa kwarto ni Mama Marga. Naabutan niya ang ina na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang isang rosaryo. Namumugto rin ang mga mata nito, pero hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa tunay na takot at hiya. "Nakita ko sa balita, anak." Mahinang sabi nito nang makita siya. "Ang daming nagsasalita ng masama tungkol sa'yo.
Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa akin, mabilis na lumapit si Alexander at lumuhod sa harap ng ina. Hinawakan ang magkabilang kamay nito. Ma, makinig kayo sa akin, mariin niyang sabi. Tinitigan niya ito sa mata para iparamdam ang kanyang sinseridad. Wala kayong kasalanan. Ang babaeng yun ang demonyo, hindi kayo. At hindi ako papayag na manalo siya. Pero Alex, ang kumpanya mo. Ang pangalan mo. Balewala ang mga yon kung hindi ko kayo maipagtatanggol. Putol niya. Aayusin ko ito. Pangako, dito lang kayo. Magpahinga. Dodoblehin ko ang security sa bahay. Walang makakapasok na kahit sino. Hinalikan niya sa noo ang ina bago tumayo at lumabas ng kwarto. Ang bigat sa dibdib niya ay nandoon pa rin. Pero mas matibay na ngayon ang kanyang loob. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho papuntang opisina. Habang nasa daan, tumunog muli ang kanyang cellphone. Si Attorney Gomez, ang Chief Legal Counsel niya. Alex, seryosong boses ng abogado ang sumalubong sa kanya. Walang pagbati. Natanggap na namin ang demand letter mula sa abogado ni Helena. Ano ang gusto niya? Pera? Settlement? Tanong ni Alexander habang mahigpit ang hawak sa manibela. Tumahimik saglit ang abogado sa kabilang linya, tila nag-aalangan. Mas malala pa dyan, Alex, sagot ni Attorney Gomez. Nag-file siya ng annulment base sa psychological incapacity. Hinihingi niya ang kalahati ng lahat ng ari-arian mo, kasama ang shares sa kumpanya. Napamura si Alexander. Kalahati, ibang siya. Hindi lang yon, dagdag ng abogado. At dito naramdaman ni Alexander ang tunay na lamig. Dahil sa insidenteng nangyari kagabi at sa mga testigo daw na hawak niya, naghain siya ng petisyon sa korte na ideklara kang mentally unstable para pansamantalang tanggalan ka ng karapatang pamahalaan ang Ramirez Corporation. Hindi sapat ang depensa. Kailangan ni Alexander na umatake. Matapos ang tawag sa abogado, alam niyang dehado siya sa korte kung puro paliwanag lang ang gagawin niya. Magaling si Helena. Planado ang bawat galaw nito. Pero may isang bagay na sigurado si Alexander. Walang krimen na perpekto. Bumalik siya sa mansyon ng gabing iyon na may dalang misyon. Hindi para magpahinga, kundi para maghalongkat. Dumiretso siya sa kwarto ni Mama Marga. Gising pa ang matanda. Nakaupo sa kama at nakatulala sa kawalan. Nang makita siya nito, agad itong umayos ng upo. Ma, panimula ni Alexander, mababa at seryoso ang boses. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Kailangan kong malaman ang lahat, bawat detalye. Sinong kausap niya? Ano ang eksaktong sinabi niya? Pumikit si Mama Marga. Pilit na inaalala ang traumang sinapit. Marco? Bulong ng matanda. Tinawag niyang Marco ang kausap niya. Kumunot ang noo ni Alexander. Marco? Walang Marco sa mga kaibigan namin. Walang Marco sa mga business partners ko. Iba ang tono niya, anak. Pagpapatuloy ni Mama Marga. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. Hindi ito tono ng pakikipag-usap sa kaibigan. Tono ito ng kasabwat. Sabi niya, konting tiis na lang. Mapapabagsak na natin ang mga Ramirez. Ang utang na dugo ay babayaran ng dugo. Nanindig ang balahibo ni Alexander. Utang na dugo? Hindi ito simpleng panghuhuthot ng pera. Personal ito. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kanilang master bedroom. Ang kwartong dati ay santuwaryo ng kanilang pagmamahalan. Ngayon ay parang isang crime scene sa paningin niya. Nagtungo siya sa walk-in closet ni Helena. Alam niyang may tinatago ito. Hindi pwedeng wala. Hinalughog niya ang mga drawer. Puro alahas, mamahaling bag, at mga papeles sa bangko na puro lehitimo naman ang itsura. Halos sumuko na siya nang mahagip ng mata niya ang isang maliit na safe sa likod ng mga nakatuping winter coats. Isang personal safe. Sinubukan niya ang birthday ni Helena. Error. Sinubukan niya ang anniversary nila.
Error. Sinubukan niya ang birthday ng namayapa niyang ama. Isang hula lang. Error. Napahilamos siya ng mukha sa inis. Tinitigan niya ang keypad. Ano ang number na hindi makakalimutan ni Helena? Bigla niyang naalala ang petsa na nakaukit sa isang lumang locket na nakita niya noon sa gamit ni Helena bago sila ikasal. Sabi ni Helena, birthday daw iyon ng namatay niyang kapatid. Sinubukan niya. Click. Bumukas ang pinto ng safe. Walang pera sa loob. Walang alahas. Tanging isang lumang envelope at ilang piraso ng papel. Kinuha niya ang envelope at binuksan. Isang litrato ang nahulog. Litrato ito ni Helena. Siguro ay noong teenager pa siya. Mas simple ang suot. Walang makeup. Pero masaya. At may kasama siyang lalaki. Nakakaakbay ang lalaki sa kanya. At ang tingin nila sa isa't isa ay puno ng pagnanasa. Binaligtad niya ang litrato. May sulat kamay sa likod. Ikaw at ako laban sa mundo. Babawi tayo. M. Bulong ni Alexander. Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang private investigator na kinuha niya kaninang umaga. Reyes, may nahanap ako? Bungad ni Alexander sa telepono. Ang boses niya ay mabilis at puno ng urgency. Isang litrato at isang pangalan? Marco. Isasend ko sa iyo ang picture ngayon. Alamin mo kung sino siya at ano ang koneksyon niya kay Helena. Copy, sir. Sagot ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso at may halong pag-aalala. Pero sir, sakto ang tawag niyo. May nakuha na rin ako tungkol sa pamilya ng asawa niyo. Ipinadala ko na sa email niyo ang report. Hindi niyo ito magugustuhan. Ibinaba ni Alexander ang tawag at dali-daling binuksan ang kanyang laptop na nasa ibabaw ng kama. Nagping ang email. Binuksan niya ang attachment. Laman nito ay mga lumang clippings ng dyaryo at mga financial records mula pa noong 10 taon na ang nakakaraan. Ang headline ng unang artikulo, De La Vega Empire, bumagsak matapos ang hostile takeover ng Ramirez Corp. Nanlaki ang mga mata ni Alexander. Ramirez Corp? Ang kumpanya ng tatay niya? Binasa niya ng mabilis ang nilalaman. Ang ama ni Helena, si Don Rogelio de la Vega, ay na-bankrupt matapos matalo sa isang malaking bidding war at ma-acquire ng Ramirez Corp ang mga assets nito sa presyong barya. Ilang buwan matapos ang takeover, namatay si Don Rogelio dahil sa atake sa puso. Napaupo si Alexander sa kama. Ang kamay niya ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa realisasyon. Hindi lang ito tungkol sa pera, bulong niya sa sarili. Ito ay paghihiganti. Kaya pala perpekto ang lahat. Kaya pala biglang sumulpot si Helena sa buhay niya sa isang charity gala. 3 taon na ang nakakaraan. Kaya pala alam nito ang lahat ng gusto niya. Pinag-aralan siya nito. Ang kasal nila ay hindi isang love story. Ito ay isang long-term investment para sa pagbagsak niya. Tumunog ulit ang kanyang cellphone. Si Reyes. Sir, nabasa niyo na? Oo, sagot ni Alexander. Tuyo ang lalamunan. Ang tatay ko. Ang tatay ko ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya nila. May mas malala pa, sir. Putol ni Reyes. Yung picture na sinend niyo. Yung lalaking kasama ni Helena na may initial na M. Nakilala mo na siya? Narinig ni Alexander ang mabilis na pagtipa ni Reyes sa computer keyboard sa kabilang linya. Sir, hindi na natin kailangan lumayo para hanapin siya. Wala siya sa labas. Nasa loob siya. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alexander. Anong ibig mong sabihin? Ang lalaking nasa litrato ay si Marco Salcedo. Sagot ni Reyes. At bawat salita ay parang bombang sumasabog sa tenga ni Alexander. Siya ang bagong Chief Financial Officer ng Ramirez Logistics, ang subsidiary company na pinamamahalaan niyo mismo. Nabitawan ni Alexander ang telepono. Si Marco.
Ang lalaking pinirmahan niya ng appointment papers nung isang buwan dahil sa strong recommendation ni Helena. Ang lalaking may access ngayon sa lahat ng accounts ng kanyang logistics company. Ang ahas ay hindi lang nasa bakuran. Ang ahas ay nasa loob na ng kanyang kaban. 2:00 ng madaling araw. Ang opisina ni Alexander sa tuktok ng Ramirez Tower ay balot ng dilim. Tanging ang liwanag mula sa laptop screen at ang ilaw ng syudad sa labas ang nagbibigay ng aninag. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Mr. Tan, ang retiradong auditor ng kanyang ama, na pinagkakatiwalaan niya ng higit sa sarili niyang buhay. Lihim niya itong pinapunta para silipin ang mga libro ng Ramirez Logistics nang hindi dumadaan sa Finance Department. Tahimik ang silid, tanging ang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard at ang mabigat na paghinga ni Alexander ang naririnig. Alexander, basag ni Mr. Tan sa katahimikan. Ang boses ng matanda ay seryoso, halos pabulong. Tingnan mo ito. Lumapit si Alexander at tinitigan ang spreadsheet sa screen. Puro numero. Pero sa mata ng isang negosyante, ang mga numerong ito ay kwento ng isang malaking nakawan. Nakikita mo ang mga transaksyon na ito? Turo ni Mr. Tan. Sa isang serye ng transfers, lahat ito ay papunta sa iisang account sa Cayman Islands, nakapangalan sa Vesta Holdings. Vesta Holdings? Ulit ni Alexander. Wala tayong vendor na ganyan. Wala nga, sagot ni Mr. Tan. Dahil shell company lang yan. At kapag tinrace mo kung sino ang signatory, pinindot ni Mr. Tan ang enter. Lumabas ang isang scanned document. Nalaglag ang panga ni Alexander. Ang pirma sa dokumento ay pamilyar na pamilyar. Pirma yon ni Helena. 5 bilyong piso, Alexander. Dagdag ni Mr. Tan. Sa loob lang ng 6 na buwan, nalustay ang 5 bilyong piso mula sa kumpanya papunta sa account ng asawa mo. At ang nag-approve ng lahat ng transfers na yan, hindi na kailangan sabihin ni Mr. Tan. Alam na ni Alexander. Si Marco, ang CFO, napaupo si Alexander sa kanyang swivel chair. Pakiramdam niya ay inaalihan siya ng hilo. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga gabing nilalambing siya ni Helena. Ang mga matatamis na salita nito habang hinihimas ang kanyang likod. Hon, pirmahan mo na to. Trust Marco. Magaling siya. Para ito sa future natin. Para sa future nila ni Marco. Ginamit siya. Ginawa siyang tanga sa sarili niyang kumpanya. Ang bawat halik, bawat yakap, ay may kapalit na milyon-milyon. Ang kumpanyang itinayo ng ama niya mula sa wala ay unti-unting pinapatay ng babaeng pinakasalan niya. Sir, tawag ulit ni Mr. Tan na ngayon ay nakatingin na sa kanyang tablet. Kailangan mong makita ito. Nasa news ka na naman. Kinuha ni Alexander ang tablet. Isang breaking news report. Sa screen, ipinapakita ang mga larawan ni Helena na may mga pasa sa braso at mukha. May kasama pang medical certificate. Breaking news, Helena Ramirez, naglabas ng ebidensya ng pang-aabuso ng bilyonaryong asawa. Ayon sa kampo ni Mrs. Ramirez, matagal na siyang sinasaktan ni Mr. Alexander. At ang pambubugbog, noong nakaraang gabi, ang huling mitya. Fake news. Peke ang mga pasa. Peke ang medical certificate. Pero, sa mata ng publiko, siya ay isang halimaw. Nagring ang telepono sa opisina. Sunod-sunod, sigurado siyang ang board of directors na yon handa na siyang tanggalin sa pwesto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Paano siya lalaban kung hawak ng kalaban ang pera niya, ang reputasyon niya, at ang simpatiya ng buong mundo? Ting. Isang tunog mula sa kanyang personal email ang umagaw sa atensyon niya. Isang mensahe mula sa sender na unknown. Ang subject, ang ahas sa paraiso. Walang text sa loob. Isang video attachment lang. Nanginginig ang kamay na kinliki ni Alexander ang play button. CCTV footage ito. Blurred at grainy pero malinaw ang petsa at oras. 1 linggo lang ang nakararaan. Location,
basement parking ng Ramirez Tower. Sa video, nakita niya si Marco na sumandal sa kotse ni Helena. Ilang sandali pa, lumabas si Helena mula sa driver's seat. Hindi sila nagkamayan. Hindi sila nag-usap ng formal. Sa halip, hinila ni Marco si Helena palapit at hinalikan ito ng mariin sa labi. Tumugon si Helena, yumakap sa leeg ng lalaki at tumawa. Isang tawa na parang nagdiriwang. Pagkatapos ng halik, may inabot si Marco kay Helena. Isang makapal na brown envelope. At narinig sa audio ng CCTV ang sinabi ni Helena. Malinaw at nakakakilabot. Good job, love. Konti na lang. Atin na ang lahat. Sayang lang. At kailangan ko pang tiisin ang amoy ng Alexander na yon gabi-gabi. Namutla si Alexander. Ang huling piraso ng kanyang puso na umaasang baka may natitira pang kabutihan kay Helena ay tuluyan ng nadurog. Pero sa pagkakadurog na yon, may ibang nabuo. Isang bagay na mas matigas, mas malamig. Tinitigan niya ang screen, ang mukha ng 2 taong nagtatawanan habang sinisira ang buhay niya. Gusto niyo ng laro? Bulong ni Alexander sa dilim. Pwes, ibibigay ko sa inyo ang gera. Cheers! Nag-umpugan ang 2 kopita ng mamahaling champagne. Ang tunog ng kristal ay musika sa pandinig ni Helena. Humiga siya sa malambot na sofa ng penthouse suite na tinutuluyan nila ni Marco. Mula sa glass wall, kitang-kita ang skyline ng Makati. Sa di kalayuan, nakatayo ang Ramirez Tower, ang gusaling malapit ng maging pag-aari niya. Nakita mo ba ang mukha niya sa balita kanina? Tanong ni Marco habang tinutungga ang alak. Nakatayo ito sa may bintana, nakatanaw sa labas. Mukha siyang basang sisiw. Ang Great Alexander Ramirez, bagsak sa putikan. Tumawa si Helena. Isang tawa na malaya, walang halong pagpapanggap. Masyado siyang naniwala sa happy family image na binuo ko. Sagot niya habang pinaglalaruan ang stem ng kanyang baso. Napakadaling utuin. Konting iyak, konting luto ng favorite niyang kare-kare at ibinigay na niya sa akin ang susi ng buhay niya. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Pero babe, sigurado ka bang ligtas na ang pera sa Cayman? Tanong nito, may bahid ng pag-aalala. Matalino si Alex kapag nag-umpisa siyang maghukay. Hayaan mo siyang maghukay. Putol ni Helena ng may kumpiyansa. Sa oras na makita niya ang mga dokumento, huli na ang lahat. Nakapangalan na sa akin ang lahat ng assets. At sa Friday, sa shareholders meeting, tatanggalin na siya ng board bilang CEO dahil sa moral turpitude at mental instability. Pumikit si Helena at inalala ang nakaraan. Hindi ito tungkol sa pera lang. Naalala niya ang araw na umuwi ang tatay niya, si Don Rogelio, naluhaan. Naalala niya kung paano kinuha ng mga Ramirez ang kumpanya nila. Naalala niya ang burol ng tatay niya na namatay sa sama ng loob habang ang tatay ni Alexander ay nagpa-party dahil sa bagong acquisition. Dugo sa dugo, Marco. Bulong niya. Kinuha ng ama niya ang lahat sa amin. Kaya kukunin ko ang lahat sa anak niya. Ito ay hustisya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May tumatawag. Si Mr. Chua, isa sa mga influential na board members. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Helena. Mula sa pagiging matapang, naging maamo at kaawa-awa ang mukha niya. Nilagyan niya ng garalgal ang kanyang boses bago sagutin ang tawag. Hello, Tito Chua? Bati niya, kunwaring humihikbi ng mahina. Helena, iha, nabalitaan ko ang nangyari. Totoo ba? Tanong ng matanda sa kabilang linya. Opo, Tito, sagot niya. At tumulo ang luha kahit walang nanonood. Takot na takot po ako. Hindi ko na po kilala si Alexander. Sinaktan niya ako. At ngayon, gusto niya akong iwan na walang-wala. Tulungan niyo po ako, Tito. Kayo na lang po ang pag-asa ko para mabawi ang dignidad ko. Huwag kang mag-alala, iha. Kakausapin ko ang board. Hindi kami papayag na pamunuan ng isang nananakit ng asawa ang kumpanya natin.
Salamat po, Tito. Kayo na po ang bahala. Ibinaba niya ang telepono at agad na pinunasan ang luha. Bumalik ang nangisi sa kanyang labi. Wow! Palakpak ni Marco. Dapat bigyan ka ng award. Ang mga matatandang lalaki, madaling makuha sa awa. Kibit balikat ni Helena. Tumayo siya at naglakad papunta sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Maganda, makapangyarihan, at malapit nang maging reyna ng Imperyong Ramirez. Lumapit si Marco sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Nakatingin din ito sa salamin. Ang mga mata ay seryoso. Paano kung malaman ni Alexander ang lahat? Tanong ni Marco. Paano kung lumaban siya? Kilala ko siya, Helena. Hindi siya basta-basta sumusuko. Humarap si Helena kay Marco. Hinawakan niya ang mukha nito at tinitigan ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay walang takot, puro puot at determinasyon. Kaya nga kailangan nating siguraduhin na wala na siyang babalikan. Malamig na sagot ni Helena. Sisirain natin siya hanggang sa ang tanging magagawa na lang niya ay lumuhod at magmakaawa. At kapag nangyari yon, ako naman ang tatawa. Madilim ang silid-aklatan ng mansyon, nakapatay ang lahat ng ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng hugis sa mga anino sa paligid. Nakaupo si Alexander sa kanyang leather chair sa harap ng malaking portrait ng kanyang yumaong ama. Sa lamesa sa harap niya, nakakalat ang mga papeles ng annulment, demand letter, at ang notice ng board meeting para bukas. Ang agenda? Vote of no confidence against CEO Alexander Ramirez. Napapagod na siya. Ilang araw na siyang walang tulog. Bawat galaw niya, may sagot si Helena. Bawat ebidensyang makuha niya, may counter-attack ito sa media. Ang publiko ay galit sa kanya. Ang mga investors ay umaatras. At ang babaeng minahal niya ay ginagawa ang lahat para burahin siya sa mundo. Kinuha niya ang baso ng whiskey at tinungga ito. Gumuhit ang init sa lalamunan niya, pero hindi nito napawi ang lamig sa puso niya. Papatawad. Bulong niya sa litrato ng ama. Mukhang wawakasan ko ang legacy na iniwan mo. Natalo ako. Yumuko siya at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Gusto na niyang sumuko. Ibibigay na lang niya ang kumpanya. Ibibigay na lang niya ang pera. Gusto na lang niyang matahimik kasama ang nanay niya. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang maliit na anino. Si Mama Marga. Dahan-dahan itong lumapit, hila ang kanyang walker. Umupo ito sa silya sa tapat ng mesa ni Alexander. Hindi ito nagsalita agad. Hinayaan lang nito ang katahimikan na balutin sila. Anak, basag nito sa wakas. Mahina ang boses, pero buo. Tigil na ba tayo? Inangat ni Alexander ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata. Mawala na akong magagawa. Hawak nila ang lahat. Bukas, tatanggalin na ako sa kumpanya. Ubus na ako. Umiling si Mama Marga. Inabot nito ang kamay ni Alexander sa ibabaw ng mesa. Malamig ang kamay ng binata. Mainit ang sa matanda. Hindi ka pa ubos, Alex, dahil hindi mo pa alam ang lahat, sabi ni Mama Marga. Kumunot ang noo ni Alexander. Alam ko na, Ma. Si Marco. Ang pera. Ang panloloko. Hindi. Mariing sagot ng ina. Yung narinig ko noong gabing iyon, hindi ko sinabi sa iyo ang lahat dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka lalo kang masaktan. Pero ngayon, nakikita kong mas masasaktan ka kung susuko ka ng hindi lumalaban. Huminga ng malalim si Mama Marga. Tila kumukuha ng lakas mula sa hangin. Nung nakatali ako, habang kausap niya si Marcos sa telepono, binanggit niya ang pangalan ng tatay mo. Sabi niya, sisiguraduhin kong mararanasan ng anak ni Ramirez ang impyernong dinanas ng pamilya ko. Napatigil si Alexander. Nagpatuloy si Mama Marga, ang mga mata ay nagniningning sa luha pero matapang. Sabi niya, matitikman niya ang mawalan ng lahat tulad ng ginawa nila sa papa ko. Ito ang kabayaran sa utang na dugo ng mga Ramirez. Alex,
Hindi lang ito tungkol sa pera. Galit ang nagpapatakbo sa kanya. Galit na walang katapusan. Natahimik si Alexander. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nabuo. Ang bankruptcy ng mga De La Vega. Ang pagpapakamatay ng tatay ni Helena. Ayon sa rumors, ang pagpasok ni Helena sa buhay niya. Hindi siya biktima ng isang gold digger. Siya ay biktima ng isang giyera na hindi niya alam na kasali pala siya. Ginawa niya tayong tangama, bulong ni Alexander. Ang lungkot sa boses niya ay unti-unting napalitan ng galit. Ginamit niya ang pagmamahal ko para saktan ang pamilya natin. Kaya mo bang hayaan na magtagumpay ang kasamaan, anak? Tanong ni Mama Marga. Ang tatay mo hindi perpekto, pero hindi siya masamang tao. At ikaw ang pinakamabuting lalaking kilala ko. Huwag mong hayaang tapakan nila ang pangalan natin. Tinitigan ni Alexander ang ina. Ang babaeng walang dugo ng Ramirez, pero mas Ramirez pa kung mag-isip at magmahal kaysa sino man. Ang babaeng naging sandalan niya noong namatay ang ama niya. Ang babaeng muntik nang patayin ni Helena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Hindi ito ang init ng alak. Ito ang init ng adrenaline, ng determinasyon. Tumayo siya. Inayos ang kanyang gusot na polo. Pinunasan ng mukha. Wala na ang Alexander na nagmamakaawa. Wala na ang Alexander na takot. Tama kayo, Ma, sabi niya. At sa pagkakataong ito, matatag na ang boses niya. Sobra na. Kinuha na nila ang pera ko, ang kumpanya ko, pati ang dangal ko. Pero hindi ko hahayaang kunin nila ang hustisya para sa pamilyang ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. 3:00 na ng madaling araw, pero wala siyang pakialam. Tinawagan niya si Reyes, ang private investigator. Reyes, bungad niya. Gisingin mo ang buong team. Ipatawag mo si Attorney Gomez at si Mr. Tan. Papuntahin mo sila dito sa bahay ngayon din. Sir, anong meron? Tanong ni Reyes, halatang nagising sa tawag. Tumingin si Alexander kay Mama Marga. Ngumiti ang matanda at tumango na parang binibigyan siya ng basbas para sumugod sa gera. Tapusin na natin ito, sagot ni Alexander. Ang boses niya ay parang bakal. May meeting tayo bukas at sisiguraduhin kong iyon ang huling araw na tatapak si Helena at Marco sa kumpanya ko. Hindi sumikat ang araw sa bintana ng library ni Alexander na puno lang ang silid ng usok ng kape at tensyon. Ginawang war room ang malawak na silid-aklatan. Ang mahabang mesa na gawa sa Nara ay natatakpan na ngayon ng mga blueprints, bank statements at mga folder na may tatak na confidential. Nandoon silang lahat. Ang dream team ni Alexander, si Attorney Gomez na nagbabasa ng mga legal precedents, si Mr. Tan na halos duling na sa pagtingin sa laptop, at si Reyes, ang investigador, na may kausap sa telepono sa isang sulok. Nakatayo si Alexander sa harap ng isang whiteboard. Nakasulat doon ang pangalan ng mga kalaban, Helena de la Vega at Marco Salcedo. Sir, tawag ni Mr. Tan habang inaabot ang isang makapal na tumpok ng papel. Nakuha na natin ang paper trail. Kinuha ni Alexander ang dokumento. Dito, turo ni Mr. Tan sa isang hilera ng mga numero. Ginamit nila ang isang dummy corporation sa Singapore para bilhin ang mga lumang equipment ng Ramirez Logistics sa presyong ginto. Pero ang totoo, walang equipment na dumating. Ang pera, dumiretso sa account ni Marco, tapos nilipat sa account ni Helena sa Cayman. Ilang transaksyon? Tanong ni Alexander. 12, sagot ni Mr. Tan. At ang total, halos 7 bilyong piso, sapat na para pabagsakin ang liquidity ng kumpanya. Napakuyom ang kamao ni Alexander. Nakaw na yaman. Ginamit nila ang pera ko para ponduhan ang pag-atake nila sa akin. Pero hindi lang yan, sabad ni Attorney Gomez. Inilapag nito ang kanyang salamin. May nakuha ang forensic team natin. Ang mga pirma mo sa mga approval documents, fake.
Ipinakita ng abogado ang blown-up image ng pirma sa screen. Tingnan mo ang stroke sa dulo ng R. Masyadong madiin. At ang slant off ng 5 degrees. Sa mata ng ordinaryong tao, pirma mo yan. Pero sa korte, mapapatunayan nating forgery yan. Tumango si Alexander. Mabigat na ebidensya ito. Estafa, falsification of documents, qualified theft. Pwede silang mabulok sa kulungan. Pero kulang pa, sabi ni Alexander. Humarap siya sa grupo. Kailangan natin ng motibo. Kailangan nating ipakita sa board na hindi ito simpleng nakawan. Ito ay sabotahe. Kailangan nilang makita na si Helena ay hindi biktima, kundi isang predator. Bumukas ang pinto at pumasok si Reyes. May kasama siyang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na polo barong. Sir Alex, bungad ni Reyes. Ito po si Mang Nestor. Siya ang dating driver ng pamilya de la Vega nung nabubuhay pa ang tatay ni Helena. Lumapit si Alexander at kinamayan ang matanda. Salamat sa pagpunta, Mang Nestor. Nanginginig ang kamay ng matanda. Sir Alex, matagal ko na pong gustong sabihin ito. Noong bata pa si Ma'am Helena. Nandoon po ako nung namatay ang daddy niya. Nanahimik ang buong kwarto, lahat ay nakikinig. Galit na galit po siya. Kwento ni Mang Nestor, ang boses ay puno ng lungkot. Narinig ko po siya sa harap ng kabaong. Sabi niya, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang gumagapang sa lupa ang mga Ramirez. Kukunin ko ang lahat sa kanila, gaya ng pagkuha nila sa atin. Tumingin si Mang Nestor kay Alexander, may luha sa mga mata. Sir, hindi po siya nagmamahal sa inyo. Ang tingin niya sa inyo, tropeo, isang hayop na kakatayin. Napabuntong hininga si Alexander. Masakit marinig, pero ito ang katotohanang kailangan niya. Ito ang magbubuklod sa lahat ng ebidensya. Handa ka bang tumestigo, Mang Nestor? Tanong ni Alexander. Opo, sir. Para sa katahimikan ng konsensya ko. Tiningnan ni Alexander ang orasan. 11:11 na ng gabi. Bukas, 9:09 ng umaga ang shareholders meeting, ang araw ng paghuhukom. Okay, team, utos ni Alexander. Ang boses niya ay puno ng autoridad. I-compile ang lahat. Ang bank transfers, ang forensic report, ang CCTV footage, at ang affidavit ni Mang Nestor. Gumawa kayo ng presentation. Attorney Gomez, ihanda ang pulis. Nagsikilos ang lahat. Ang enerhiya sa kwarto ay parang kuryente. Lumabas muna si Alexander sa balcony para magpahangin. Tumanaw siya sa malayo kung saan nakatayo ang building ng kanyang kumpanya. Bukas, babawiin niya ang kanyang kaharian. Biglang tumunog ang cellphone. Isang text message. Unknown number. Binuksan niya ito. Mag-ingat ka, Alex. Alam namin na nagpaplano ka. Pero may alas pa kami na hindi mo alam. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Baka may madamay na inosente. Napahigpit ang hawak ni Alexander sa railings ng balcony. Lumingon siya sa loob ng bahay kung saan natutulog si Mama Marga. Alam niya. Alam nila na lalaban siya. At ginagamit nila ang takot para pigilan siya. Pero huli na. Nag-type siya ng reply kahit alam niyang hindi dapat. Bring it on! Malamig ang hangin sa loob ng boardroom ng Ramirez Corporation. Pero hindi ito galing sa aircon. Galing ito sa mga tingin ng mga taong nakapaligid sa mahabang mesa. Nakaupo si Alexander sa kabisera. Tahimik, walang ekspresyon. Suot niya ang kanyang pinakamahal na itim na suit. Sa harap niya, walang kahit anong papel o laptop. Tanging ang kanyang mga kamay na magkahawak sa ibabaw ng mesa. Sa kabilang dulo, nakaupo si Helena. Nakaitim din ito, parang nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang kasal. Pero ang mga mata nito ay nagniningning sa excitement. Katabi niya si Marco, na mukhang handang-handa nang umupo sa pwesto ni Alexander bilang acting CEO. Magsimula na tayo, sabi ni Mr. Chua,
ang chairman ng board. Tumayo si Helena. Ito na ang kanyang moment. Gentlemen, panimula niya. Ang boses ay basag at puno ng drama. Alam niyo ang hirap na dinanas ko. Hindi ko na kailangang ulitin ang mga detalye ng pang-aabuso ni Alexander. Ang kailangan ng kumpanyang ito ay katatagan. Isang leader na nasa tamang pag-iisip. At sa kasamaang palad, hindi na yon ang asawa ko. Nagbulungan ang mga board members. Marami ang tumatango. Nakuha na sila ni Helena. Kaya hinihiling ko, patuloy ni Helena, na ipasa natin ang motion para tanggalin si Alexander Ramirez bilang CEO at i-appoint si Marco Salcedo bilang interim head habang inaayos ko ang gusot na iniwan ng asawa ko. Seconded, mabilis na sabi ni Marco. May tumututol ba? Tanong ni Mr. Chua. Tumingin siya kay Alexander. Mr. Ramirez, may sasabihin ka ba bago kami bumoto? Dahan-dahang tumayo si Alexander. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Inayos lang niya ang butones ng kanyang coat at tiningnan ang bawat isa sa mata. Oo, Mr. Chairman, sagot ni Alexander. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Bago kayo magdesisyon kung sino ang magpapatakbo ng kumpanya, sa tingin ko ay karapatan niyong malaman kung saan napupunta ang pera niyo. Nagkatinginan sina Helena at Marco. May dumaang kaba sa mukha ni Marco. Anong pinagsasabi mo? Mataray na tanong ni Helena. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Grace, utos ni Alexander sa kanyang sekretarya na nasa gilid. Play the presentation. Namatay ang mga ilaw. Bumaba ang projector screen. Ang unang slide, Vesta Holdings. Sa nakalipas na 6 na buwan, paliwanag ni Alexander abang naglalakad sa paligid ng mesa. Nawalan ang Ramirez Logistics ng 7 bilyong piso. Nagulat ang lahat. 7 bilyon? Sigaw ng isang board member. Oo, sagot ni Alexander. Inilipat sa Vesta Holdings, isang ghost company. Nagbago ang slide. Ipinakita ang bank records, ang daloy ng pera mula sa kumpanya, papunta sa Vesta at direkta sa personal account sa Cayman Islands. At ang pangalan sa account, Helena de la Vega. Namutla si Helena, napahawak siya sa gilid ng mesa. Hindi totoo yan, finabricate niya yan, sigaw ni Helena. Sandali, sabi ni Alexander. Hindi pa tayo tapos. Nagbago ulit ang slide. Sa pagkakataong ito, hindi dokumento, video, ang CCTV footage sa basement parking, ang halik, ang pag-abot ng brown envelope, at ang audio na pinalakas para marinig ng buong kwarto. Sayang lang, at kailangan ko pang tiisin ang amoy ng Alexander na yon gabi-gabi. Napasinghap ang buong boardroom. Ang imahe ni Helena bilang kawawang asawa ay nabasag sa milyon-milyong piraso. Ang nakikita nila ngayon ay isang taksil at mapanlin lang na babae. Tumingin si Mr. Chua kay Marco. Mr. Salcedo, totoo ba ito? Ikaw ang CFO. Ikaw ang dapat nagbabantay sa pera namin. Tumayo si Marco, pawisan at nanginginig. Sir, set up ito. Wala akong alam diyan. Maupo ka, Marco, utos ni Alexander. Ang boses niya ay dumagundong. Dahil ang huling ebidensya ang pinakamahalaga. Lumabas sa screen ang video testimony ni Mang Nestor. Ang kwento ng paghihiganti. Ang plano ng pamilya de la Vega na pabagsakin ang mga Ramirez. Natahimik ang lahat. Wala nang bulungan. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Helena. Binuksan ni Alexander ang ilaw. Ngayon, sabi niya, nakatayo sa tapat ni Helena at Marco. Bumoto kayo. Gusto niyo bang ibigay ang kumpanya sa mga taong nagnakaw sa inyo at nagplano ng pagbagsak nito? You bastard! Sigaw ni Marco. Akmang susugurin niya si Alexander. Pero bago pa siya makalapit, bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga pulis, kasama si Attorney Gomez. Marco Salcedo at Helena de la Vega. Sabi ng police chief,
Hawak ang warrant of arrest. Inaaresto namin kayo sa kasong qualified theft, falsification of documents, at estafa. Mabilis na pinusasan si Marco. Wala na siyang nagawa kundi yumuko sa hiya. Si Helena naman ay nanigas sa kinatatayuan niya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga taong kanina ay kampi sa kanya. Ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Nilapitan siya ng pulis at nilagyan ng posas ang kanyang makikinis na kamay. "Alex!" Tawag ni Helena. Biglang nagbago ang mukha nito. Umiyak ito, pero ngayon ay halatang desperada na. "Alex, asawa mo ako. Huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin. Napilitan lang ako. Si Marco ang may pakana ng lahat." Tinitigan lang siya ni Alexander. Walang awa. Walang pagmamahal. "Ang asawa ko ay namatay na noong araw na tinali mo ang nanay ko." Malamig na sagot ni Alexander. "Ang nasa harap ko ngayon ay isang estranghero." Hinila ng mga pulis si Helena palabas. Nagpupumiglas ito. Sumisigaw. Nawala na ang lahat ng poise at ganda. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, lumingon si Helena kay Alexander. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Ang maskara ay tuluyan ng nawala. "Hindi pa tayo tapos, Alexander." Sigaw niya. Ang boses ay parang sa demonyo. "Tandaan mo to. Kahit sa impyerno, hihilahin kita pababa." Isinara ang pinto. Natahimik muli ang boardroom. Huminga ng malalim si Alexander. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito, hindi sa takot, kundi sa relief. Tapos na ang gera. Nanalo siya. Pero bakit parang ang bigat pa rin ng puso niya? Lumipas ang 3 buwan. Iba na ang ihip ng hangin sa hardin ng mansyon ng mga Ramirez. Kung dati ay tila may nakabantay na anino sa bawat sulok, ngayon ay malaya nang sumasayaw ang mga dahon sa simoy ng hangin. Nakaupo si Alexander sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hawak ang isang dyaryo. Sa front page, nandoon ang litrato niya, hindi bilang isang biktima o nasasakdal, kundi bilang Businessman of the Year. Ramirez Corp. Muling bumangon. CEO Alexander Ramirez, pinatunayang matibay sa gitna ng krisis. Sa maliit na column sa ibaba, nandoon naman ang balita tungkol sa nakaraan niya. Helena de la Vega at Marco Salcedo hinatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa qualified theft at fraud. Walang piyansa. Binaba ni Alexander ang dyaryo. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagkakakulong nila. Wala ring lungkot. Ang naramdaman lang niya ay kapayapaan. Tapos na ang kabanatang yon ng buhay niya. Ang mga linta na sumisipsip sa dugo ng pamilya niya ay wala na. "Anak?" Lumingon si Alexander. Nakita niya si Mama Marga na naglalakad palapit. Wala na ang walker. Masigla na ito at may dalang tray ng merienda. Ang mga mata nito ay hindi natakot, kundi puno ng ningning. "Ma, bakit nagabala pa kayo? May mga katulong naman," sabi ni Alexander habang mabilis na tumayo para tulungan ng ina. "Hayaan mo na ako," nakangiting sagot ni Mama Marga habang nilalapag ang tray sa garden table. "Gusto kong ipaghanda ang anak ko. At saka, na-miss ko ito. Yung tayong dalawa lang, nag-uusap ng payapa." Umupo sila. Kumuha si Alexander ng isang tasa ng kape. Ang pait at tamis nito ay sakto lang, timplang Mama Marga na kinalakihan niya. "Kamusta ka na?" tanong ng matanda. "Hindi ang kumpanya, hindi ang negosyo. Ikaw, Alex, kamusta ang puso mo?" Napangiti ng mapait si Alexander. Tumingin siya sa malawak na lupain na pag-aari niya. "Ayos naman, Ma," sagot niya. "Medyo magaan. Pero minsan, napapaisip ako. Nawala ang halos kalahati ng ipon ko dahil sa gulo. Maraming investors ang umalis. Hindi na ako kasing yaman ng dati." Hinawakan ni Mama Marga ang kamay niya. Ang mga kamay nito ay kulubot na at magaspang sa katatrabaho noon. Pero ito ang pinakamalambot na bagay sa mundo para kay Alexander.
Alex, tumingin ka sa akin. Malambing na utos ng ina. Tumingin siya. Ang pera, kikitain mo ulit yan. Magaling ka. Matalino ka, sabi ni Mama Marga. Pero tatanungin kita, noong gabing nalaman mo ang totoo, noong gabing iniligtas mo ako, mama ko, inisip mo ba ang pera mo? Umiling si Alexander. Hindi, ma. Wala akong ibang inisip kundi kayo, kundi ang kaligtasan nyo. Dahil iyon ang tunay na yaman, anak, paliwanag ni Mama Marga. Ang kakayahan mong magmahal, ang kakayahan mong protektahan ang mahalaga sa'yo. Si Helena, marami siyang pera ngayon sa mga nakaw na accounts niya. Pero nasaan siya? Nasa kulungan, nag-iisa, walang nagmamahal. Tumulo ang luha sa pisngi ni Alexander. Sa loob ng mahabang panahon, sinukat niya ang halaga niya base sa numero sa bangko at sa ganda ng asawa niya. Pero noong nawala ang lahat ng iyon, ang natira lang ay ang pagmamahal ng ina niya. At iyon pala ang sapat. Iyon pala ang sobra-sobra. Salamat, ma. Garalgal na sabi ni Alexander. Salamat dahil hindi niyo ako sinukuan kahit nabulag ako noon. Nanay mo ako. Simpleng sagot nito. Kahit anong mangyari, kakampi mo ako. Tumayo si Mama Marga at kinuha ang isang maliit na paso na may lamang buto. Oh, bago tayo magyakan dito, tulungan mo muna akong magtanim. Biro ng matanda, para pagaanin ang mood. Gusto kong magtanim ng bagong puno ng nara dito sa gitna, para sa bagong simula. Lumuhod si Alexander sa lupa. Hindi niya inalintana na madumihan ang kanyang mamahaling slacks. Kinuha niya ang pala at nagsimulang maghukay. Ang amoy ng lupa ay presko. Habang tinatanim nila ang maliit na puno, naramdaman ni Alexander ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang punong ito ay lalaki. Magkakaroon ng malalim na ugat. At kahit anong bagyo ang dumating, hindi ito matitinag. Katulad ng pamilya nila, pinagpag niya ang kanyang mga kamay at tumayo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha niya. Ma, sabi ni Alexander habang inaalalayan ang ina pabalik sa mansyon. Sa susunod na linggo, may charity event. Gusto kong sumama kayo. Ipakikilala ko kayo sa lahat bilang ang babaeng nasa likod ng tagumpay ko. Napangiti si Mama Marga. Basta ba may masarap na pagkain, nagtawanan sila. Ang tawa nila ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang tunog na mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman sa mundo. Natutunan na ni Alexander ang leksyon. Ang tunay na yaman ay hindi ang ginto na kumikinang, kundi ang mga kamay na handang humawak sa'yo kapag madilim ang mundo. At sa wakas, mayaman na siya. Totoong mayaman.